Ay, hindi siya ganon? Hindi siya yung W? Hindi siya masyadong W. Ganon din yung kay Vince, medyo oblong. Hindi siya lang. Alam mo yung aking may kurot lang ng May kurot. Partida, wala ka pang ginawa na ng asim na. Ako, ang dami kong ginawa. O yun, kaya amoy tae. Pangalawa mo na to eh. Anong pangalawa? Magminay sa kanya. Ngiti. Bakit naribo yung boses? Uy, ano na naman yung inaano mo? Ano po ang pamagat ng tunog na ito? Ano po sagot nyo? Kahab. Kaya pala last month, enjoy mo yung Mocha Girls. Hindi ka makausap ko dyan. Nakausap ko lang si Papi. Bakit hindi ako kumakausap sa akin? Si Harvey ang lagi na lapit sa akin. Ano? Baka usap ko. Dami. Yes, or maybe? Parang motor na yan ng mga kapag eh. Makina na ng kotse ata yan eh. Umagang-umaga po, nag-message po ako kay Mami Oni na kung pwede ko po ba siyang makausap. Kinakabahan po ako magsabi sa kanya nun kasi alam ko naman po na kakapanganak niya pa lang at ayoko po siyang ma-stress. Pero importante po kasi. Actually, kakauwi pa lang nun ni Ika sa bahay from Halloween break. Nagpapaalam po ako kila Mami kasi kinausap po ako ng lola ko na tumatanda na daw po siya. Gusto po niyang makasama ako dahil minsan po nagkakasakit na din po siya at mag-isa lang po siya sa bahay. Kailangan ko na pong magstay sa bahay namin para kay lola. Kaya ako talaga naging desisyon na kasama si Ika sa bahay dahil pinag-aaral ko siya. At ayoko masayang yun. Kaya ang naging rule ko sa kanya, pinag-aaral kita, kaya gusto kitang mabantayan. Kung talaga bang nag-aaral ka na mabuti. Kaya naging kasama namin siya sa bahay. Nabuo din naman din yung tiwala ko kay Ika. Kaya ang sabi ko nun sa kanya, nako Ika, ang Toro family, andito lang kami. Pero never mangyayari na uunahin mo kami kaysa sa lola mo. Yan ang nagpalaki sa'yo. Yan ang totoong nagmahal sa'yo. Kaya sabi ko, syempre okay lang. Nagulat din po ako sa sinabi ni Mami na, ayusin mo na yung gamit mo. Ipabaklas mo na din yung kama kung gusto mo. Sa'yo na, para komportable ka pa din kapag umuwi ka na sa inyo. Kaya ako minabadali nun si Ika kasi nung araw na yun, Friday yun eh. Siyempre, liligpitin niya yun, tapos dadalhin pa sa kanila. Tapos, kinabukasan sa bahay nila, siyempre aayusin niya pa yung mga gamit yung mga ligpitin. Baka may assignment pa. Di mas naging productive yung Sabado at Linggo niya, naasikaso niya, lapat na lahat, para handa na siya pumasok at makapag-adjust sa pagpasok niya sa Monday. Nalaman ko po na biglaan po na uuwi na si Ate Ika sa kanila. Tumabi lang po kay Mami nun kasi hindi ko po talaga alam kung ano nararamdaman niya. Basta gusto ko lang po na malaman niya na mahal ko po siya at nandito lang po ako sa tabi niya. Bye-bye. Hoy! I love you. Mag-update ka pa rin sa akin, ha? Ha? Huwag kang sinabi ko sa'yo, ang totoong ikaw, kung ano ginagawa mo lang, di kami natin mga bantay. Bye-bye na. Love you. Yung pagpaalam sa amin ni Ika, parang normal lang na may pupuntahan siya. Sobrang magaan sa puso. Kasi mabait naman na bata si Ika eh. Alam mong kahit wala nakatingin sa kanya, hindi niya itatapon yung tulong na ibinigay ko. Hindi niya uunahin yung magjowa o mag-inom kasama yung barkada. Kaya ewan ko ba, kala ng iba pag haalis ang member ng Toro family, parang mabigat. Sa totoo lang, madali lang po. Lalo na kung may naging maayos na usapan. At lalo na kung wala namang naging pirmahan ng kontrata, lalo sa mga sponsors, sa
pagiging ambassador or let's say work contract. Basta sabi ko nun kay Ika, ang panahon na makakasama mo ang lola mo, nababawasan yon habang andito ka. At hindi mo na yung mabalik. Kaya mahalin mo siya, samahan mo siya. Basta lagi mong tatandaan kung ano ang gagawin mo nang walang bantay na Mami Oni. Yun totoong ikaw. Hindi naman kasi importante kung ano yung tingin ko sa'yo. Ang importante kung ano yung tingin mo sa sarili mo. Yung magiging desisyon mo at lalabas sa bibig mo habang walang driver na kasama o yaya na pinapasama ang Mami Oni mo sa'yo, yun yung totoong ikaw. At yun ang pinaka-importante sa lahat. Wala na magbabantay. Masaya ako na magkasama na silang maglola. Yun talaga yung totoong nararamdaman ng heart ko kahit alam ko mamimiss ko yan sa bahay. Tsaka, konti na lang gagraduate na din si Ika. Kaya ngayon pa lang, congrats sa future graduation mo, Ika. Love you. Congrats. Ang luwag na po ng room ko. Pinaasikaso na din po kasi ni Mami na doon na daw po kasi yung study table ko po. At inayos ko na din po lahat ng gamit ko. Sa totoo lang, hindi ko po talaga alam or ma-explain kung ano po yung nararamdaman ko. Kasi nag-last chikahan pa kami ni Ate Ika doon sa room. Parang nakakalungkot po kasi wala na po akong kasama sa room. Mahal ka ng mommy. Mahal ka ng mommy. Ate? Wala na akong nilook forward sa araw-araw, be. Kung hindi ang titigan at singukutin si Baby Tyrone. Yung feeling na may maliit sa harap ko. Basta ang sarap yung tignan. Parang feeling ko may bago akong laruan. Do it like you can never find somebody do it like me. I'ma turn it all the way up cause kamikaze. Go ahead and try, baby, you are gonna see. Sabay tayo? Do it like me. You can never find somebody do it like me. I'ma turn it all the way up cause kamikaze. Go ahead and try, baby, you are gonna see that you'll never ever find somebody do it like me. Mainit! Ate, nagmamadali na. Bye-bye. Maraming salamat po sa lahat po na nag-support po sa amin sa booth and sa panonood po ang support sa reality show po namin every Saturday. Pag may event talaga nakasama ang fam, matik, kasama ako dyan. Total, wala namang ibang maaasahan dito bukod sa akin, di ba? Di tulad ng iba dyan. Panay parinig yung BFF ko no daw. Pero, iniwan si Tonyang ko na bagong panganak at CS pa. Hindi naman talaga maaasahan yan. Pumunta lang yan sa event para ipangalandakan yung tiyan niyang may built-in belt bag. May ugali kasi talaga si Ate Marina nang bibitin ng kwento. Kaya yun, inugali ko sa kanya yung ginagawa niya sa akin. Ano nga? Sorry na! Ang ina, natawagan ko pa yung bukis eh. Ano, sabihin mo? Umaya na lang sila. Ay, bobo! Ang sala lang. Sabihin mo na, tatakin na ako eh. Sabihin mo na. Sorry na. Bobo! Ay, boy! Bobo! Bobo siya! Dali na! Wala, sumakit yung big ko. Tang ina. Uy, bagong opera ka. Ano na? Ay, sakit. Aray. Parang sumakit eh. Sumakit yung ulo ko. Sumakit din yung braso ko. Aray. Parang ko kasi. Ba't kasi hindi mo sabihin sa akin yung chismis? Parang inang layano pa akong tumambling. Sakit to. Ayun, nakalimutan niya atang bagong opera siya. Chismis lang! Pinagdadamot mo pa! Ang ina, pag di mo nasabi, lalo ang iisip. Kaya lang, hindi mo icon pa pagluto na lang. Napipikon ako kay Mikay kasi ilang araw niya nang ginagawa sa akin to. May galing, Mikay. Yeah. Palutin mo yung pinipilitin mo.
Kichismis dapat ako kasi pagod ka na. O, hindi, kichismis mo. Putang ina, oh! Bobo! Bikay! Ang ina talaga! Hilig mo talaga yan eh, no? Sabi niya, may kichismis daw siya, tapos biglang umalis. Susundan ko nga. Bobo talaga siya eh. Alam mo, susundan ko siya sa kwarto eh. Hindi kami. Ano? Sinira mo! Nasira ba? Yung lock ko! Ay, hindi ko alam. Ang ina kasi ano kasi yung chismis? Bobo ka pala eh. Ba't sasabihan mo ako ng gano'n? Ang ina ko. Ano nga yung chismis? Ano? Ay! Ay, Diyos. Ang ina mo. Alam ko kasi na isa yan sa mga kahinaan ni Ate Marie. Dahil nabibisi siya sa ibang bagay, nahuhuli na siya sa chismis. Kumain na lang naman kami ni Papi. Gusto ko sana ng usapan o kaya banding habang asa hapagkainan. Eh kaso nanonood sila ni Mikmik kaya sinabayan ko yung trip nila. Ito, nanonood yung dalawa. Yan na. Sige. Ang dalawang to. Uy! Asawa! Hey! Asawa! Gulo mo! Asawa! Pangigat! Asawa! Love you more! Love you more. Wala akong time makipagsabayan sa trip nila. Kaya nagsariling mundo na lang ako. O, diba? Ate Chona si Akla. Isa rin naman siya sa nanonood, pero nang ginaya, ayun na bad trip. Yan, ganyan ang ituro mo sa mga anak mo. Ang magalit pag ginawa sa'yo ng iba, yung maling ginagawa mo. Tatry ka na naman. First check-up ng aming baby Tyrone today. Sorry. Opo, sorry ha. I have to check. Anak ko siya, hindi ko ito nakita paglabas. Kaya check po kita. Ala, sinacheck pala yan. Opo, tinitingnan namin kung may laman. Kasi pag walang laman, pwede pa namang bumaba. Minsan kasi may mga baby, undescended sa una, hindi bumaba yung itlog. Pero bumababa rin habang nagmamature. Wala, malinis po. Malinis na malinis. Ito lang mapapansin nyo, on the surface mapula. Pero pag pinindot mo, sinangat mo medyo madilaw. Opo. Kailangan na talaga siyang paarawan. Tsatsagayin lang talaga natin. Tapos meron siyang scratch sa mukha, mahaba na kuko. Opo. I-retention na lang palagi. Tapos meron kasing pang-cut ng nails na parang razor. Automatic na ano. Oo, kasi natatakot yung iba pag-cut. So pwede yung parang nail buff. Opo. Para lang hindi kayo makabahan na i-cut yung nails niya. Tandaan mo natin pa. Hindi, nilista ko rin naman lahat, no problem. Ito Dok yung rashes na sinasabi mo. Sa face niya. Oo. Parang minsan nga parang pimple talaga. As in, makikita mo siyang nakaumbok. Ang sakit mo mangurot ah. Gutom na naman mo. Buti na lang din talaga, meron kaming scheduled visit sa Pedia. Kasi nga, sobrang nataranta kami ni Jowa nung nalaman namin na yung nagbantay kay Baby Tyrone ay merong ubo at sipon. Kaya pala, pabalik-balik siya sa CR. Tapos, alcohol siya ng alcohol mayat-maya. Eh, yun yung mga oras na tulog kami ni Mami. Sinabi na lang sa amin ng isang nagbabantay kay Baby Tyrone na yung nurse po, napapansin ko po na tinitiis-tiis niya lang po yung ubo niya. Paalis na din at tapos na yung shift nung nurse nung na-confirm ng isang yaya ni Baby Tyrone na, mayroon ng ubo at sipon. Alam
Alam mo yung masasabi mo na lang na, bakit ganun? Ang daming kupal sa mundo. Kaya ka nga nag-hire ng may pinag-aralan kasi nga they know better pagdating sa bagay na yon. Tapos, kinang ina, baka mahawaan pa yung 1-week-old kong anak. Takin na, diba? Kung kailangan lang pala ng pera, di sana, sumali ka lang sa mga live ko sa Facebook, yung mga pa Gcash ko, diba? Hindi yung pumasok ka pa. Nakakapikon, kahit sinong magulang mapipikon. Chill pa ako nito sa totoo lang. Nagagaguhan na kasi tayo dito diba? Buti naman at naging okay na ang lahat. Ito na yung plastic niyan. Diba? Ito mo. Yan. Mas maganda to, may sabitan sa loob. Anis. Pasabog siya. Ay, taray. Sira, okay, no? At apakan to. Alam mo, wag na. Kunin mo yung pangganong ko. Ay, oo. Nalihingi lang naman ako, hindi mo tatake. Wait lang. Tapakan nga ito. Ha? Tapakan. Tapakan yan, kaya masirain ng ganyan. Magkano to? Hindi lang, may pakihi ako ng gano'n. Tatawa kami, Kay. Ganito ka ready si Jowa. Pasok ka na, ma'am. Tawakan mo yan, nabakali pa rin. Tangin na, nakakatawa. Okay na? Buti naman. Dahil dyan, makakaihi na ako. Ha? Hawak ko lang. Hawakan mo lang, ha? Hawak ko. Kaya ako wipes, ha? Binitaw. Wow! Kumukuhang wipes! Yes, kay Mikmik meron pang picture. Huwag mo nga bitawan. Mag-aaway tayo. Hawak ko na. Paano ay pag nilipad to? Asa na yung wife? Wait lang. Wow. Welcome po. Bango ano yun? Kape? Hindi ang sinangag. Ha? Amoy kape? Amoy kape. Ang layo mo na, be. Sinangag na kape? Baka yung ikoy na amoy. Kahit saan mo talaga dalhin ang aking jowa, ay Girl Scout yon. Laging handa. Handa. Spaghetti, chicken. Joke. Viral na naman yung pagka-corny. Game na game. Pero pag uwi, ay nako be, eto na naman kami. Ayos na naman ang gamit ng tonyang ko. O 'di ba? Bawing-bawi na ako. Parang hindi ko napabayaan yung gender reveal kay Tyrone, 'di ba? Huwag mo nang ipaalala, Mikay. Naman. Sorry, tonyang ko. Ganito yan. Dahil umalis si Ika, nagkaroon kami ng extra na room. Yun na lang yung gagawin ko na kwarto ng mga yaya ni Baby Tyrone. Kasi nga 3 sila, di ba? Tapos, di ba yung kwarto ni Tyrone, inilipat siya malapit sa akin. Yung dati niyang kwarto, yun na lang yung ginawa kong bago ko dressing room. Switch, ganon. At ayun, nagsabit na ako ng mga damit ko. Pinagawa ko pa ng bakal ulit yun. Doon na siya. So nakikita nyo naman. Puro more on, mga ganap ko lang sa bahay ang mag-share ko sa inyo. Puro mga routine ko dito, puro pagliligpit. Yun lang ang buhay ni Mami O ninyo. Di ba? Marami pa sa baba. Alam niyo yung nagtataka na nga lang din ako eh. Yung akala mo si Jowa hindi nanganak kung makapag-asikaso. Sagad. Kilos dito, kilos doon, buhat. Ay nako. Alam mo walang tahi na pwedeng bumuka anytime. Kasi yung iba, hirap na hirap pang maglakad-lakad eh. Pero siya, ayan, sinabihan ko na din siya na bawal siyang magbuhat-buhat. Utos-utos muna siya, pakiusap muna. Oh, kailangan ng tulong kaya nandito ko. Si Papi, nung patapos na tsaka lang dumating. At wag ka, meron pa siyang bagong damit. Tibay, 'di ba? Ang haba. Sabi. Ayoko yung gano'n. Parang ang tama-tama ako. Ito rin. Pang ikaw. Kuri-kuriyan ako dito. Ano yun? Uy, binigay niyo yun sa akin. Hindi naman ako nanghingi. Kahit na, buraot ka, Papi. Kahit buraot ka din, wala lang talagang kasya sa'yo. Bigla na lang gumising si Jowa ng sobrang sakit daw ng dibdib niya. Kailangan mo na rin mag-pump kasi. Sino naman? Aray!
Anong tingin ng bote? Naman mo na. Tissue. Oton. Ano na nga? Oton, pag nandun mismo, saan ka ba napupunta? Nalaglag na ako. Ako mo sa likod. Ay. Hindi natin. Hindi natin kawan at hindi lumabas yan. Ayun, no? Dumudami, no? Napansin ko na to nung umaga pa lang, parang ang sakit-sakit na medyo mas konti yung gatas na lumalabas sa kabila. Pero ginagawa ko naman ng paraan. So, ang ginagawa ko, pump lang ako ng pump. Tinulog ko pa nga yun eh. Tapos, bigla na lang paggising ko, ay grabe talaga. Sobrang laki na ng kaliwa kong dibdib. Hindi na sila pantay. Tapos, sobrang sakit niya, as in sobra. Iyak talaga ako ng iyak. Grabe, hindi ko ba kayanan yung pain. Parang sasabog na sa laki. Akala ko, pag tapos na siyang manganak, tapos na talaga, wala nang problema. Eto pala, yung susunod na kakaharapin niya. Akala ko, yung pag naka-recover na si Tony sa tahi, yun na eh. Hindi pa pala. Naawa na ako kay Jowa. Kasi this time, talagang lumuluha na siya. Ang nangyari kasi kay Tony, nagbara yung butas o yung daluyan ng gatas papunta sa dede niya. And kapag nangyari kasi yon na hindi natanggal kaagad yung bara, maaari na sobrang lumaki yung dibdib niya to the point na yung pamamaga sa loob ay maging abnormal na. And worst case scenario, pwede siyang magka-infection or maging mastitis. Napakadelikado nun. Pwedeng mabulok yung dibdib ninyo kapag nagkaroon na ng malalang infection. Yung iba, na ospital pa, kaya hirap talaga siya na ayusin yung supply niya, kung paano niya ba madedrain nang hindi nag-oversupply dahil ang milk ng mga nagpapa-breastfeed ay may tinatawag na demand and supply. Kumbaga, the more na ipinapump mo or nag-e-express or nagtatanggal ka ng gatas, ay the more din nadadami yung isusupply ng dibdib mo. Kasi ang iniisip ng katawan ng mommy or ng bagong panganak is ganun kadami yung kinakailangan ng baby na dedein. Kaya tinry talaga namin lahat ng possible ways para lang ma-drain or matanggal yung gatas na nasa loob ng dede niya. At kinakailangan din talaga ng knowledge ng mga mommies tungkol dito. Kapag hindi naman kaya, you can always get help naman sa pagpapamassage ng dibdib mo sa mga lactation experts. Wow! Brainy! Mikay, alam mo bang pag nag-lactate ka, chocolate yung lalabas dyan? Ano, taasan ko? Uy, tuskin mo na sa akin bukas yan. Abot na ako yun. Wait lang, kagano pang ganito. Damot mo? Uy! You know. Nagulot na para sa yung bote. Sino yan? Sino ba yan? Sino yan? Uy! Nahanap niya ako. Kasi sa kanya pag naririnig niya ako lahat pagtulog. Sa mga ganito sa wow. Sino ba ako? Uy! Ayun ang boses niya. Naririnig mo na story lagi kay mami, no? Nahanap niya talaga. Ano posting yan? Ano posting yan? Uy! Ay, babaw. Thank you, girl. Sino yun? Asin ba yun? Dahil mo na naririnig, no? Ano?
Ano, yung Sa kabila ng paghihirap ng lahat ng nanay, sulit naman yung kapalit. Lalo na pag kasama mo yung pamilyang binuo mo. Napaka-sentimental talagang tao ni Jowa. Kasi may moment na bigla siyang tumawag sa akin habang nagpapabarbero. Ang cute lang nung moment kasi sabi niya sa akin, ito ang first video call natin nila Baby Tyrone. Cute lang, alam mo yun. Pumunta ulit ako kay Latanyang ko kasi wala lang. Buhat mo na siya? Ba't ka naiiyak? Gising ba? Tulog lang. Ang init ng ulo niya, malas sa'yo. Alam nyo yung, hindi kasi talaga ako nagbubuhat ng mga infant, lalo yung mga kapapanganak pa lang talaga, yung mga ilang linggo pa lang, kasi natatakot ako kasi sobrang fragile ng baby. Pero dahil araw-araw ako nandito, parang gusto ko talagang buhatin si Tyrone. Though nabuhat ko naman na yung mga anak ni Papi, pero iba pa rin talaga pag hindi sa kanya galing yung bata. Sobrang laking bagay, iba yung dating niya sa pagkatao ko, be. Promise. Happy ako na nabuhat ko si Tyrone kahit ilang weeks pa lang siya at maingat ako sobra. Tapos ang cute-cute niya kasi yung pisngi niya nakalabas na gano'n. No? Tapos sinasabi ko sa kanya lagi na maganda ang tita mo, be. Yung Mekay, hindi yung Papi. Oo, no? Kala mo first timer kumarga ng bata. Ang dami-dami kong anak, lagi niyang binubuhat. Kaya nga laki ng braso niya. Sumusobra ka na, ha? Naman. Pwede ng panlaban to. Pambansang braso. Pwede na laban kay Pacquiao to. Tumawag ako sa mami ko, namimiss ko, syempre. Kahit ano pa man ang hindi naging pagkakaunawaan, syempre mananaig pa rin doon ang kapatawaran sa isa't isa. May mga bagay lang talaga na kailangan pa ng time para makapag-adjust kasi lahat tayo nag-grow eh. We create our own boundaries. Kahit sa magulang, kahit sa kapamilya, at kahit sino pa man. Of course, to protect your peace. And natutunan ko yun na huwag mamilit agad na maging okay ang lahat. Happy lang ako kasi finally nakakapagtawanan na ulit kami ni Madam Gemma. Ano sabi mo, ma? Ang sabi ko, boring. Pag nakita mo si Erwin, Ano? dapat, pag alam mong sanay ka na darating siya, huwag kang parang magmamano ka sa lolo, dumating na. Ang gawin mo, pag binigay mo yung noo mo, konti hawak sa bewang, paakap ng ganun. Anong ginagawa mo? Para bang sanay na kayo nagmamano eh. Para Ma, ganun kasi yung ganun kasi yung gesture niya ng respect sa akin. Hindi, ikaw ang mag-move. Para feminine ang dating mo. Yung ganun. Eh hindi, para kang dumating si Lolo. Sige ba, no? Mano po, ganun. Wala, bibigay mo noo. Ano yan? Parang tanga. Anak, hindi saleable yan. Para sa akin. Hindi yan yung, oy, sweet mo na. Wala akong sinabi sa'yo, ay, sweet nyo, hindi. Ay, nagmano ka sa lolo. Ganun. Anak, palitan mo yan. Ito naman si Erwin, syempre, sanay siya ng ganyan. Sana nafe-feel niya yung hey, Ma, tawag dito, sweet naman siya, tsaka ako sa kanya, lagi ako nakahawak sa kanya, lagi ako nakaholdingan sa kanya. Tapos siya din naman, inaalalayan niya ako. Oo, pagka dumarating ko, alam mo ba yung akap na kalahati lang? Ah, okay po. So, kaya yung pag gumawa ka sa bewang, pag binigay mo nung mo, siyempre kung sumubsub ka, anong balance mo? Siyempre, hawak ka sa gilid, tanga. Wala kang utak, wala kang sense of humor, wala kang security, wala kang unbalance. Ayoko din naman siya mailang... Kasi ako, even no string attached, dahil matanda na kami, pag dumating yan, hahalik ako sa pisngi, pero nakahawak ako sa likod, tumatapik ako. Parang ganun ba? Hi, how you doing? Marami kasing feeling na, andyan na yung present eh. Para sa akin Okay po, ma. Maski sa kaibigan, pag nagbeso-beso ka, nararamdaman nila yung present. Para sa akin, kasi may mga ibig sabihin yan. Tsaka pag darating siya, hi! Gaganong ka, yung mga ganon. Yung may feelings, hindi may dumating feelings na, meron kang, kasi sa Amerika kami ganito eh. Hi! Kahit na, ganon. Ganon. Tapos yung hindi yung bigay noo sabay iwas. Parang tanga.
Para, Next time makapag ano, kapag... Ano ba ang style mo? Sino? Sino? Si Dodong, halikan mo, tapos tatakbo na paalis. Ganun. Parang ganun kayo eh. Parang nalikan mo si Dodong. O nalikan ka ni Dodong. Pag umalis na, wala na siyang pake. Ganun. Di ba si Dodong? Patakbuhin mo na. Sige po. Kapag may mga pagdating, Kiki, totoo mo, ano, kita mo, hi honey. Okay. Okay How's it po. going? Ayun, how's your work? Yung may mga ganun kayo, para nare-release niya yung ano. Di, pagkalik sa noo mo, tahimik kayo, wala kaming narinig na eh. Diba, bored? Ganun. Ano mo pa ano yan, sasabihin kay ano? Kay Erwin? Ipapakita ko lang sa kanya pa. Ayan. Oo. Oo, magpakita yung bagong gising. Ano yun ang anak? Kasi ako hindi naman ako sweet, kaya lang yung comfortable na vibes dumarating. Okay po, ma. Saka, anak, huwag kang magsisimula ng pagka may nag-aaway o merong misunderstanding, tatanong mo kagad, what's going on? At pinagtatawanan mo lang yung bagay na maliit, hindi mo pwedeng palakihin, tandaan mo yan. Opo. Hindi, ma, siya actually nagtuturo sa akin ng ganong ugali eh. Kunwari, sino yung katabi mo sa sasabihin niyo, uy, toxic ka. Gaganon. Tapos tatawa, tapos nakangiti na ako. Pinsan niya pala. Sabi ko kasi may katabi ka dun eh, hindi mo nasabi. Ka-video call kita. Ang tanong lagi, is that your relative? Ganon, positive ka. Hindi yung ang dating sa kanya, selos to. Ganon. Kita mo. Dapat konti ang sa'yo, konti lang ang comment sa'yo negative. Sinundo ako ni Exclusive para ma-meet yung iba nilang family members. Doon na rin kami nagpahinga. Nasa ibang bahay ako, syempre, nakilos ako. Pero alam niya na Disney princess ako sa sarili kong bahay. Kaya pinapatulan niya rin yung pagiging Disney princess ko. Pinagluto kami ng tita ni Exclusive. Nalaman ko kasi na marunong siyang magluto ng bok choy. Super hinahanap ko talaga yun kasi namimiss ko yung luto ng lola ko. Ano lang siya, yung puso, baga, tsaka yung bato. Yung bato, atay. Parang may mali eh. O iba lang yung natikman kong bok choy. Ano po siya? Masarap po siya. Meron din lang po siya. Ano po lang? Siguro po kaya hindi nakuha po yung sa lola ko kasi wala po dugo. Yung dugo po yung opo. Baka po double dead yung baboy? Or yung atay? Bago yun. Hindi naman. Yung lapay, yung mga gano'n. O yung ibang halo, yung ibang Double halo. dead po yung atay? Hindi, meron. Ano po ba? Dugo po ba ito? Hindi. Puso. Ano yan? Puso, lapay, bato. Yan ang Bingo, ano yun, lakay. atay. Balon-balunan po tawag dito? Walang balon-balon. Bato. May bato siya, may atay, at saka lapay. Yung parang gallstones? Oo. Double dead yung baboy. Hindi possible kasi pag double dead kasi. Double dead. Lasa. Double dead yung Alam sa pag Double dead siya. Bako lang sa chicharon. Oo. Ano? Oh, double dead, di ba? masarap. Hindi po yung masarap po yung timpla. Nagkaroon lang po siya ng Yung karne pag kinain mo? May karne. Yung karne. nagkaroon ng aftertaste po dun sa sabaw. Baka sa lapay. O ano. Huwag mo nang kainin. Hindi masarap. Tikman mo po, tita. Try mo, try. Or pwedeng balikan po yung palengke. Nagbenta sila ng double dead na bato-bato. Saan mo ba ito binili? Doon sa, hindi. Sa Sa labas? Oo. Sa taas? Hindi, sa ganito. Hindi ko kaya. Pakain nyo na rin sa Ipakain daw sa aso? Hindi. Pakain na daw sa mga nagugutom na tayo. Tita, baka baka po sa tiyan. Hindi naman. Kasi double dead po yung Tita, okay lang po ba sa inyo? Pagod na po kayo. Hindi. Tapos lulutuin niyo pa? Mabilis lang. At saka may malapit na palengke naman dito. Baka hindi bagong katay nga. Stasyon na lang. Pwede ba sa ano na lang tayo? Sa mamili. Mamili na lang tayo sa... Mamili tayo sa Monumento.
monumento. Sa monumento? Layo nun. Hindi, may malapit lang dito yun. Kaloka na to eh. Tita, it's a prank. Ano ka ba? It's a prank po. Joke lang, masarap. Masarap talaga. Sorry, it's a prank. Gusto lang namin makita yung stress level mo pag di masarap yung luto. Sorry po. Papakain na sa aso eh. Na nga eh. Papakain pa sa mga nagugutom. Prank lang, tita. Masarap eh, masarap. Prank, tita. Hindi ako maldita. Hay nako, hindi pala maaasahan tong sa exclusive sa mga prank. Wala pa man din nakatawa na ng nakatawa. Pero gusto ko lang ulit mag-thank you sa tita na exclusive sa masarap na pagkain. Prank lang yon. Peace! Po tita, sorry dun sa prank. Prank lang talaga yon. Ang sarap po ng luto ninyo. And thank you po dahil nag-effort po kayo. Pakainin ako ng sinigang na masarap at saka po ng batchoy na masarap. At sana natutunan mong lutuin. Kasi hindi talaga ako magluluto. Today, I learned a new song, and I like singing it. The title is Apte. Kissy face, senti phone, but don't you want me like I want you, baby? Do is just meet me at the. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Grabe, nakakabisado na ni Happy yung kanta. Ang bilis ng panahon, laki na agad ni Baby Happy. Yes, I'm not a baby anymore. I'm a big girl na. I'm Auntie Happy. Apate, aha. Okay. Dito kami nagkakasundo ni Papi. Ang mag-errand sa labas, lalo na pagpupunta sa baklaran. Nagdagdag pa kasi ng yaya si Oni. At minsan, napapalitan. So, ang ganap namin today, mga ate, ay bumili ng murang uniform ng mga mag-aalaga sa baby. Pwede ba? Kahit ang dami yung pinasabay at binili doon. Pero teka, baka kasi magtaka kayo kung bakit ganito yung itsura namin. Para kaming mga kakagising lang. Yan ang disguise namin today. Dugyot. Kasi nga, sikat kami at baka magkagulo sa baklaran. Ay, taray, famous! So, ang disguise natin for today ay... Dugyot. So, naka-disguise ka everyday, sis? In-invite kami ni Coach Dane Grospe papuntang Nueva Ecija. Kaya bumiyahe kami ng gabi. Sa mga hindi nakakaalam, pinsan kasi ni exclusive yung wife ni Dane Grospe. Tamang bonding lang sa nature ang trip nila. Hindi niya sinusuklay yung buhok ko. Naiinit ako. Parang feeling ko pag tinitingnan yung buhok, disaster. Diba? Ano sabi niya sa buhok mo? Gulong-gulo siya pag nakikita niya. Nararamdaman ko, naiinis ako. Baka naman kasi talagang gumagulong-magaling. Ang gulong ni ate. Ang gulong. Parang ang gulong kami sinsan. Gusto mo suklayin yung buhok mo? Oo. Ang sabi ko doon? Tumabi ko. Ay, sabi mo? Yan, mamaya na. Tarantado yung buhok. Baka makasap niya gagawin siya. Sabi niya sa akin, kapag daw may kaharap ka daw, lagi mong ibang paramdam sa kaharap mo na you're not stupid, hindi ka ganito, ganyan, gano'n. Check it. I-affirm mo siya naman.
So, naramdaman mo ng kinky hair ko? Nagalit lalo, naging kinky lalo. Pinsan ko na yun talaga. Hindi na training na maayos. Pati kahapon, sabi naman niya, di ba? Kagabigan niya, sabi niya, iniisip daw niya sa sarili niya kasi daw sinisiksik ko daw siya. Eh bakit siya pumunta doon sa dulo? Sisiksik naman talaga ako eh. Ito siya sa harap. Dapat doon siya banda sa may maluwa. Ako nanggigigil na ako dyan sa pinsan ko na yun talaga. Na iniisip daw niya, masasanay din ako, masasanay din ako. Sabi niya. At least honest siya. Kaya hindi ko siya masyadong pinapansin. Mabanti na lang ng bagay. Ayoko nang magbalik hanggang bagay, pero hindi ko lang mapigilan yung... Naging honest ka sa feelings mo. Pwede din passive-aggressive para toxic. I'm trying my best na Kaya mo to yun. be one. Sabihin mo lang na nararamdaman mo. Kinang ina. Ganyan! Mag-practice ka, mag-practice ka. Isablay mo naman yung hair ko. Eh, yung hair ko nung time yun, basa, pag ganun-ganun. Parang nakita niya yung hair ko, pinaramdam niya sa akin na nakaka-stress yung buhok ko. Baka naman nag-overthink ka lang. Eh, hindi na nga niya binalikan eh. Tama ako. Tama ka. So, paano mo ko sasabihin sa kanya mamaya? Yung kinky hair ko, inaantay ka, tangina din. Hindi pa Sabi ko sa'yo, tutulungan kita eh. Nag-iinarty nga ako. Subukan mo dalawang approach. Try mo na yung matari. Try mo naman yung exclusive kanina. Inano ko sa... Yung book ko. Sobrang sweet ko kanina. Sinasabi ko. Sabi ko, please. Wait lang. Tapos wala na. Try mo sweet approach mo. Ulit. Tapos yun ulit. Kasi yung mga lalaki yan, minsan mas may tension ka pag pinipilit mo sa gawin ng stuff na. So, tayo mo yung pabebe. Pabebe na not asking. Pabebe na sinasabi mo yung naramdaman mo towards mo sa action mo. Ganyan, na-feel ko, feeling ko, hindi mo ko love. Heart eh. Kaya mo yan. Pinitig kong You're a big girl na. Yung ko, yung mood ko. Ingay. Try my best. Since naging close ko yung mga pinsan na exclusive, kasi nakasama ko sila before sa retreat, kapag may nafe-feel kami, komportable kaming mag-open sa isa't isa. About anything, and nasa getting to know topic pa kami ni exclusive. Lagi akong nagsisik ng advice sa kanila, pero laging napupunta sa tawanan. Nainis ako ng open ako kay Miss Insan. Hindi niya sinakla yung hair ko. Parang pinaramdam niya sa akin na ang gulo-gulo ng hair ko. Big deal yun. Sobrang sobrang foul yun. Aray ko. Gusto mo, kami na magsuklay ng hair mo? Seryoso ba? Na-hurt ka? Kasi yun yung ko parang ko. Pang-comfort sa akin ng Tapos hinuhugot ko sa Alam niya? Na, suklayin lang niya. O di pa suklay mo? Baka sabihin niya, Disney princess ako. Alam mo si Bobo parang ganun din. Medyo nakaka-hurt niya, no? Kanya yung papablower kang buhok sa ayaw niya ganyan. Oh my God. Why? Masarap na ba ito eh? Sabi ito nilagawin. At sabihin mo rin sa kanya. Sinabi ko. Wait lang sabi niya. Paano? Wait lang. May ganun? Bakit naman OA kayo ate? OA naman talaga ako eh. Baka walang gumanon. Iba kasi may gumanon sa... Wait lang. Iba yung may gumanon. Bale mo, next time hindi lang suklay. Pati pag shampoo. Sa shower. Gagaya na kayo, Nag-start lang kayo to get to know each other more. Baka para sa kanya wala lang may sa'yo. Yung pala. So, pero sinusuklayan mo siya? Hindi. Uy, once! Gusto ko nga nagpapashampoo ako dyan minsan. Gusto ko sabay kami maligo. Ayaw niya. Nasisikipan daw siya sa banyo. Laki-laki ng banyo niya. Uy, maliit yung shower room natin. Sige po, magkaroon tayo doon. Court na! Char. Kahit na ganito lang yung corner, as in ito lang. Oo, ganyan lang. Ganito. Gusto niya nagkakatamaan. Gusto niya parang... Medyo... Hindi! Ay, hindi. May kasi mga ganong CR eh. Ganon. Paano kayo magiging sweet kung ano? Parang masyado maluwag, no? Oo. Tumawag si Ate Marie sa akin para mag-update since magkasama kami sa bahay. Ramdam ko yung stress niya. Oh, ano ba yun?
Mag-update lang ako sa'yo. Hindi kami makababa. Kasi di ba nag-Nueva Ecija kami. Paalam naman ako. Tapos dito pala yung bagyo. Tapos syempre, kanina na yung nagdadrive, hindi kasi naidala yung sasakyan ni naka-ibang kotse kami para madami kami dito. Kasama ko yung pinsan ni Erwin yan. Sa kanya ko na lang minamyaw-myaw yung mga gusto kong sabihin. Ano bang siya natatay siya. Ako nai-stress ako doon, dumudulas-dulas yung mga yung mga lapag-tapag. Ayoko naman mang stress doon sa GC. Sinasabi ko na, shit, Delix makauwi, hindi ako makakaano. Yun na lang ang sinabi ko. Hindi ko naman alam na may bagyo dito sa norte. Akala ko dyan sa Tapos hindi pa kami makahanap ng ng hotel. Anong labang ko sa natatay, di ba? Stress ka lang na natatay siya. Egol ka, te. Hindi kami makahanap ng mapagtatayan. Sa totoo lang din, nagtitiis lang din ako. Saan siya tumae? Wala nga kami mapagtaihan. Sabi mo bumaba siya para tumae. Bumaba para makapagpasok kami sa makahanap kami ng mapag-iistihan. Ay, nako. Kasi alis-alis. Ngayon, nabagyo ka na Hindi, ito dyan. alis kasi nito. Usapan na namin kasi ito ni Tony. Kami ni Coach Insan sige, lalabas, ganun. Naka-reality show, ganyan. Tapos syempre, minsan lang magsama-sama yung magpipinsan. Tapos sumama ako. Ba't sumama ka, te? Hindi ka naman pinsan. Invited ako, invited. Hindi invited. Hindi ka naman pinsan, nakikisali ka. In-invite talaga ako. Sige, Kasama-sama sila i-invite yung mo yung pinsan, sarili mo. pero meron silang iba pang kasama. Papalik na ata. Sana hindi muna pumasok. Tignan mo, ayan, ipapakita ko sa'yo yan Ayan tignan mo. Naka-stack lang kami kung saan dito. Ayan lang sila. Makakausap sila. Di ba? Inosente ng dating. Kita mo, tayong-tayo na yan. Kaya nakagano na yung damit. Hindi ko na nga iinisin Papalit na dito! Mikay, papalit na dito! Hindi na ako makapag-kwento. Sige, bye! Bye! Sana hindi niya makadate sa reality. Bye! Love you, bye! Ate, mag-hi ka lang kay Mikay. Hi, kuya. Pinaliwanag ko na kasi sa kanya na dumaan tayo ng bagay para sana bumili ng gulay. Wala Doon pa lang sila Trinidad yun. Kuya, natatay ka daw. Natatay dito. Ha? Natatay ka. Ang daw? Hindi. Ano yun? Natatay ka? Ano daw yun? Ako tawagan mo, Mikay. Utangina mo! Hayop ka talaga! Hindi ka naman pagkakatiwalaan! Matitim ka sana, bubuhay mo! Bahala ka dyan! Tawagan mo. Kuya, tatawag ako sa'yo. Ano ba? Sige na, te, bye-bye. I-block mo na. Nakakainis kami, Kay. Siyempre, hindi ko na nasabi ng straight yung inis ko para hindi na makadagdag pero tawang-tawa talaga ako. Ang dami ko tuloy naging palusot si Mikay kasi. Oh. Yeah. Ano yun? Sabi ni ate, natatay ka daw. Nakatay ka na ba? Tawag dito, wala akong kinukwentong ganun. Sabi ko lang kasi, pati ako taing-tae. Kami ni Erwin ang sinabi ko. Yung pinsan mo, kuya. Tanungin mo yung pinsan mo. Sinabi ba? Si Jorly, dalawa kami. Dalawa tayo. Dalawa tayong natatae. Oh. Akala ko mo kung ano yung chinichismis mo. Hindi, sinasabi ko lang na kasi. Tayo. Hindi, naghahanap tayo ng place. Naghahanap tayo ng place na mapag-aanuan kasi nga mainit na nga yung ulo mo. Oh, baligtad. Hindi naman. Ang init na ng ulo mo, di ba? Oh. Hindi ba mainit yung ulo mo mula kanina? Ay, anong labang ko sa nagtatae? Anong laban ko sa Ote. Anong laban ko sa natatae? Ba't ang bait mo ngayon? Di ka naman ganyan mag-explain kanina. Wala naman akong inaano. Jorly, sakto lang naman ako, di ba? Sakto. Sige na, te. Sige na, kuya. Okay, sige, tayo-tayo na ako. Di ba taing-tay ka na? Kaya Masakit pa lang yung tiyan ko. Di, parehas naman kami nagtitiis. Sama na lang din ako. Don't you worry, child. Ang ina mo, linya ko yan. Don't you worry, Negi. Don't you worry, XD. Ah, talaga. Bastos ka talaga eh. Alam mo yun na napapala mo. Sige na, babay na. Sige na, bye-bye. Bye, kuya. Bye-bye. Ingat kayo. Thank you. Mulanda ka sa akin pag uwi sa bahay. Mulanda ka sa akin. Bye-bye. Kasi natatay sinasabi niya. Hindi, kasi kanina. Ano pakialam nung nasa Maynila? Hindi, nagtatanong sila kung nasan ako. Inaano ko lang. Medyo, may sinabi lang ako na konti medyo naiinis ka na. Ako naman, naiinis din ako sa hindi ako makatulong sa paghahanap ng ng mapag-isahin. Kasi nga, natatay ka na. Natatay.
Totoo naman eh. You're being grumpy. Kasi, I was asking you kanina, sabi ko, are you okay? marunong ka kasi sa pagdadrive. Pinapababa mo yung driver, tapos gusto mo ikaw. Kala mo kahusay. Bakit? Di ba ako mahusay? Hindi. Ang point ko kasi doon, sige na, ako na lang. Kaysa na mapahamak niya. Paano mo napahamak ba? Hindi. Oo. Pero kung may sisisihin, ayoko masisi sa iba, ako na lang. Ganun. I'm just protecting him. Ganun eh. Ano yun? Medyo malalim. Deep. Nag-freak out lang ako kanina kasi bagong opera ako. Hindi mo kasi iniintindi yung sinasabi ko sa'yo. Ba't nag-iiba ka? Oo nga, okay na. Hindi mo ako susungitan. Hindi. Oh. Ano? Okay ako saya, kabagil lamig. Hindi, pero di ba natatae ka nga? I'm sorry kung hindi tayo agad makahanap ng ano. Sana nagdala ako ng Pampers. Sorry na. Hindi. Sorry. Hindi. Sa wakas, nakapag-settle na rin kami. Buti na lang, maraming room for rent dun. Ilang oras kasi kami naghahanap na mapag-i-stayan tapos bumabagyo pa. At syempre, after nun, lumabas kami para kumain. Parang octopus yung ano ngayon natin. Pero nabadrip ako sa pang-aasar niya. Ba't mo nga kayo iniwan? Hindi tayo iniwan. Nauna lang ako. Why do you always keep me hanging sa mga questions? Kaya nagre-reason out ng maayos. Sige, sumayo ka dyan. Ice cream yummy ka dyan. Ang lakas mong pikon, no? Ice cream yan. Nasa iisang kwarto lang kami ng mga pinsan niya, kaya kinakailangan namin mag-usap sa labas bago kami pumasok ng kwarto. O bakit gusto mo kausapin? Wala akong sasabihin. Wala akong i-explain. Kasi hindi naman kita iniwan eh. Hagdanan yun eh. Hindi man tayo kasya magkatabi. Okay, bakit pinaasar mo? Gusto mo tayo mag-asaran. Pwede tayong mag-asaran. Ba't Pero ka ba nagtatanong? na-offend ako eh. Saan? Sa iniwan mo ko sa hagdan. Hindi ako nga iniwan. Hagdanan nga. Hindi naman tayo kasya sa isang ganun. So hindi ako pwede mag-inarte? Not all the time. Lagi ba ako nag-inarte? Oo. Kailan ako Oo, nag-inarte? natatawa ka. Alam mo naman kasi yun eh. Nag-iinarte ako? Oo, sure. Sure? Oo, sure. Oh, yan na. Tulad niyan. Tulad niyan. Diba? Oh. Ano na naman yung sure? Bakit pag sa mall, pinapaya mo ko sa mga sales lady, gagayan ba ako? Pag sinasabi mo sa kanila may almoranas ako, dapat magagalit ako na. Okay. Tapos pag ako, ikaw inasal kang ice cream ng kotse, galit ka. Hindi naman ako doon naasar eh. O saan? Oh. Sa ginawa mo yung ice cream good, tapos iniwan mo ako. Oh, diba? Oh, okay. I'm sorry. Na-offend ba Wala kita? to say sorry, wala naman tayong pinagawa yun. Okay lang naman ako eh. Ikaw lang naman yung hindi eh. Siyempre. Oo. Kasi? Babae ako eh. Tapos? Naiwan ako. Tsaka? Sa hagdan. Tapos? Naiwan ako sa hagdan. Tapos nga? Ay, kung paano kung tumambling ako dun sa hagdan. Andun ako sa harap, paano ko natambling dun? Ano yun? Parang like 6 to 7 steps away. Oo, ito talaga siya. Pero bakit hindi ako pwede mag-inarte minsan? Sayang oras. Akala ko okay na tayo. Ay, mansada ako ice cream good. Kumakanta ka? Oo, singer ako eh. Ang sabi sa akin ng yaya ni Baby Tyrone, Ma'am, di na po kasya yung ibang damit ni Tyrone sa kanya. Siyempre naloka ako kasi, 2 weeks pa lang to, ba't hindi na kasya? Eh grabe, halos lahat kasi ng mga damit ni Baby Tyrone, hindi ako bumili. Mga regalo yun at lahat nang nandun sa cabinet niya, puro newborn. Ito na naman si Mami Oni sa ligpitin. Tinamaan na naman siya ng pagka-OC niya. OC, Ang una na naman niyang tinarget na guluhin ay ang hallway. Dahil daw magbabawas siya. Sa kadahilanang maraming mga gamit si Baby Tyrone na hindi na din kailangan. Tapos yung mga damit ay pinasok niya na sa cabinet sa loob ng kwarto. At kahit tapos na ang agenda niya sa pagliligpit, ay hindi pa rin natatapos ang agenda niya. Gets niyo ba? Agenda over agenda. Sinabay niya pa ulit ang pagbawas ng gamit sa dressing room niya.
Kinakailangan ko talaga ligpitin yung mga gamit, oy. Kasi sayang naman. Bukod kasi sa mga damit ni Baby Tyrone, napakadaming natira na hindi na magagamit na mga newborn diapers. Hindi na din kasya yun sa kanya. Ang bilis talaga, promise. Kaya ang ginawa ko nung pinlastic ko na lang, and naisip ko na ibibigay ko na lang sa mga ibang nangangailangan na bagong panganak, na kailangan din ng mga newborn babies. Again, sa mga may kailangan yan, ito po yung Facebook page ko. Message nyo po ako, ha? Tapos ka na? Yes. Dami kong suso, no? Hindi mo naman kailangan nito eh. Ako lang sapat na eh. Sususutin mo? Dura ako lang. Ayaw mo ng breast milk ko, no? Pag kailangan na magagawin ko para sa'yo. Okay. Bakit parang palagi akong Mia? Missing in action? Ito ang dahilan. Andyan lang po ako palagi sa CR. Naguhugas ng mga bote at ng mga pang-pump ni Mami sa dede niya. Kasi kailangan siya mayat maya hinuhugasan. Kaya kung sasabihin nyo na wala akong silbi, wala talaga. Thank you, Owa. Happy po ako kasi akala ko po pag nagkaroon ako ng kapatid, mawawalan na po yung attention ng parents ko sa akin. Pero si daddy nandyan, tinutulungan ako sa dance performance namin sa school. Tapos pinapanood ako ni mami. Excited na din po ako na pag lumaki na si Tyrone, mapapanood niya na po ako sumayaw. At ako naman ang magtuturo sa kanya pag meron siyang program sa school. Tapos, bago po ako matulog, palagi pong minimation ni daddy na okay po ako at nakapag-good night po siya sa akin. Ramdam ko po talaga na secured po ako, kaya sobrang sarap po ng tulog ko. Kinabukasan, tumawag ulit sa akin si Vince. Kasi nagbara daw uli yung daddy ni Tony. Kaya yun, pumunta na din ako agad sa kanila. This time naman, yung kanang dibdib naman ni Tony yung barado. Sobrang sakit na daw talaga. And pag-check ko, mga ate, sobrang barado talaga. Ang dami-dami yung bara. Mga kayo yung mga bara-bara. Na hindi mo matanggal ng ano, no? Wala na minister siya. Oh my God. Grabe yun. Pag nakita nyo sa personal, parang fountain na ang boobies ni Mami. Kasi kada pisil talagang grabing gumaganon. Kasi nga, napakadami ng gatas niya na lumalabas. Ang tawag niya sa kanya ay oversupply. Kasi nasosobrahan na yung inilalabas niya kesa sa kailangan ni baby. Pero, ang tawag ko sa kanya ay Tony's Milk. Ulala. Tapos, nakita ko din yung nagtatalsikan na sobrang daming gatas. Inilalagay nung nagmamassage sa mukha ni Mami. Kasi nga, meron daw yung something na glutathione ba yun? Or parang, basta healthy siya sa skin na makakaganda, nourish, white, ganon. Hindi ko sure, basta healthy. Importante din pala kasi yung hand expression when it comes to pumping mommies. Kasi sa pagka-pump natin, yung utong mo lang pala yung nabubugbog, pero yung paligid may nai-stack dahil hindi siya nahihigop. Kumbaga hindi siya natatamaan. So, magbabara at magbabara siya ng paulit-ulit. Kaya eto na naman ako at nagpapamasahe. Grabe, ang dami ko nalaman. Ang dami palang steps sa pagmamasahe ng dibdib para maganda yung daloy at hindi ka mababarahan. Pero ma-advise ko din talaga sa inyo, kung ayaw nyo matulad sa akin, huwag kayong mag-pump, mag-direct kayo ng latching sa baby ninyo. Iba pa din kasi kapag yung baby niya mismo yung nagsusop-sop sa dede nyo. Pati kasi yung buong areola mo, ganyan, nagagano niya. Gets niyo ba ako? Hindi utong lang.
ay ang kulit. Maya-maya pag okay na siya, hindi na naman niya mapigilan kumilos. Ayan, huling-huli sa CCTV na nagsispray siya sa kwarto ni Tyrone niya. Thank you, Mommy! Napansin namin na sobrang tamlay ni birthday. Kahit saan siya mapunta sa sulok ng bahay or ng kwarto, yung pagod na pagod siya, tulog siya ng tulog. Biglang bagsak. Ganun siya. Dinala ko sa vet si birthday kasi gusto malaman nito niyang ko kung buntis ba siya. Itong mga tanong, possible po. Pero most likely baka kasi intestine lang din yan, dito pa. Opo. Positive po siya for blood parasite. Meron po siyang blood parasite. Pero, sa tingin ko kasi asymptomatic. Walang symptoms yung pinapakita, hindi lang natin siya dinatest. So, kung gusto nyo, hintayin muna natin, pero magbibigay ako ng supplement. Since asymptomatic siya, hindi ko muna siya bibigyan ng antibiotic na contraindicated sa kanya. Hintayin muna natin hanggat may ma-detect tayo na pregnant talaga siya. Kapag negative siya, at pag walang naman yung ano niya, pwede na tayo mag-undergo treatment. Scan ko din is mga intestine lang sila. Hindi pa very visible yung ultrasound kung buntis siya or hindi. Kasi nasa 16 days to 17 days pa lang siya. So papabalikin ko siya, mas maganda ba kapag diagnose tayo ng madadiagnose natin na buntis siya kapag 30 days na. Yun yung best time. Sana, relaxing test sana kasi hindi siya available sa amin. Thank you po. Thank you po, Doc. Itinulog ko na lang din talaga muna yung pagod ko, day. Kasi minsan din talaga nahihilo na din ako. Parang feeling ko babagsak ako. Kailangan kong ibalita yung bad news. Ano pa, too early para malaman kung buntis siya kasi ilang days pa lang, 16 to 17 days pa lang sa birthday. Ang usual daw ay 35 days. 35 days pa? Pero sa science daw na meron siya. Actually wala pa talaga. Possible na meron in ultrasound siya, pero hindi pa talaga sure kasi baka mamaya parang ano lang siya. Para, ano ba yun? May sinabi yun si Doc eh. Pero hindi yun yung concerning kay birthday talaga. Ano, iba? Iba. Ano? Si birthday meron siyang blood parasite. Ha? May blood parasite siya. Okay. Na tawag doon, kailangan natin i-treat. At bumili na rin ako ng gamot niya. Treatable naman siya. Paano yun sa buntis? Pagka, asymptomatic si birthday eh. So, kung buntis siya, tawag doon, yung ibibigay lang is ibuboost yung immune system niya, pero hindi siya pwede mag-antibiotic. Ngayon, kung buntis talaga siya at lumabas yung symptoms niya, kailangan mo mamili. Kung siya with the baby? Yung mga baby. Siyempre siya. Yun nga din sinabi ko kay Pipiliin ko Doc. talaga to. Huwag kang ganyan. Ay, huwag mo kainin yung kamay mo, baby ko. Huwag. Huwag po. Huwag mo na kainin. Naamoy ba yung daddy ng mami? Ha? Ang cute mo talaga, baby Junito. Opo. Gutom ka na ba? Oo. Huwag mo kainin na kamay mo. Huwag ka maubos yan. Ay. Ay, sama talaga ang pagkakit mo talaga. Ay. Ay. Uy. Hello. Nandito yung kamay. Huwag mo kainin. Baka maubos yung braso mo, oy. Huwag mo kainin. Huwag mo kainin yung braso mo. Ay, ang sobra. Ay. Ang kanya sobra. Sobrang cute mo naman. Nakikita ko kay mami yung pagiging sobrang maalaga, masikaso, at papangarapin mo talagang nanay. Imagine, sa kabila ng nahihirapan siya sa pag-recover, biglang sasakit yung tahi niya, tapos mala-fountain na gatas na nilalabas ng nene niya, oversupply siya, naiiyak na lang siya. Nagagawa niya pa yung mga bagay na kututusin, madali siya sa isang normal na tao, pero sa taong nahihirapan, dagdag yun na pahirap sa kanya. Kaya nakakabilib talaga si mami bilang isang nanay. Sobrang proud na proud talaga ako kay Jowa.
Kaya thank you so much, Jowa. I love you. Madalas akong wala, pero ang errand ko kasi sa bahay ay ang makatulong sa trabaho. Tulad nito, naghahang na kasi ang computer. Kasi grabe ang files para sa reality show. Thank you, Chong Harvey. Bilang mom of 3, maraming panahon na parang hinahanap ko yung dating ako. Pero malayo na ako sa past ko. Ang dami ko na masyadong na-experience at natutunan. Kaya hanggang ngayon, ramdam ko yung identity crisis ko. Hinahanap-hanap ko yung kung sino ba talaga ako. Isa lang yung nararamdaman ko. Ngayon na kahit papano, kaya na ng katawan ko, gusto ko sumayaw ulit. Huli ka. Asan picture mo? Wala dito. Doon daw, sabi ni ate. Diba? Oh, Paris! At tagal mo na ito, 9 years ago. Halos taon-taon na lang, mula nang naging magkarelasyon kami ni Papi. Hindi niya talaga mapigilan na hindi sabihin sa akin kung gaano niya kamiss mag-ballet. At taon-taon niya din sinasabi ito sa akin na gusto daw niya talagang bumalik, kahit isang beses lang. I still cannot believe it. Oh my God. After 9 years, nagawa ko na ulit yung isa sa mga naging biggest heartbreak ko ever in my life. Which is ang pagbabali. Walang makakaintindi nun kasi it heals my heart, one plie at a time. Mga ballerinas lang makakalam na ibig sabihin nun. Pero anyways, ayun. Slowly healing ang auntie. Ganun. Natatawa lang po ako kay Mami kasi paakyat sa elevator, tumutunog po. Kasi po, nagpapampo siya. So, yung tunog niya, ganun. Tapos, sobrang sobrang tahimik sa elevator. Kaya nahihiya ako, tapos natatawa din. May check-up pa naman po kami sa Urban Smiles Dental Clinic. Bakit meron yun? Tumutunog. Pero niya parang kinakahiya mo ko. Narinig mo ba ito? Ang tero niya. Ano? Kanina sa elevator, narinig ko yung pop mo. Ano ka? Dugdug. Anak, siyempre ko lang ako. Parang walang kakainan yung kapatid mo. Grabe ka naman. Bakit ito ba? Oo nga, may tulog talaga. Ang cute talaga ni Daddy. Si Mami pa yung pinapili ko anong kulay ng braces niya. Dark violet po. Dark violet. Okay po. Sige po. Thank you. Habang ako sine-check up, andun lang si Tyron niya sa gilid. Nakakatuwa kasi ang big girl niya na. Pero ang bait na bata talaga. Binabantayan niya lang ako. Parang dati lang siya lagi kong binabantayan. Ngayon sinasamahan ako at binabantayan. Baby talaga ako sa anak ko. Pero grabe, Doc RFD nag-upgrade na yung Urban Smiles May pa-camera na sa pag-check. Kitang-kita mo sa harap mo. Yan, may TV na, may YouTube, may Netflix, kung ano-ano. Pero ngayon may camera na mag-check mong gano'n. Yan pala yung ipin ko, nakikita mo ng personal. Lalo yung mga doon.
Hala si Mami, tapos na daw yung timer niya. Itatabi niya daw yung pagkain ni Tyrone. Anak, pagkain pa kapatid ko. Sayang naman. Ang gagawin ko. 90 ml. May extra akong damit, anak. Mami, bakit? Kasi baka mamaya magtulog ako, magtakin, hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung ano mangyayari sa nanay. Mami, bakit dalawa yung dala mong damit? Dalawa. Hindi, isa lang yun. Ito na pang cover lang pang breastfeed. Hindi ko ginamit ngayon. Ang tanga ko rin. Kasi meron ka ng ganyan. Kaya, Mami naman! Ganyan, anak. Kaya mo na. Okay lang, Mami. Mangyari na ano dapat mangyari. Okay lang, Mami. At least cute yung labubo mo. Yes! Taray. Sino ka dyan? Kakatapos na lang mag-ready mo sa pa. Lalandi ulit. Diba? Papakitin ulit kay daddy. Talaga, anak, buhati mo ito mabigat. Hintahin ko, aray, hintahin ko, tayo niya. Mami mo! Tayo niya. Mami mo eh! Ay! Buhati mo na. Aray, hintahin ko. Ang sakit talaga. Buhati mo na. Ayun po, aray, sakit talaga ng tahi ko. Ramen. Anong ramen? Yung hindi maangkat. Isa. Namiss mo yung maalis-alis tayo? Namiss mo? Hindi maangkat. Grabe, sobrang namiss ko to. Yung kakain kami sa labas kasama si Mami at si Daddy. Tapos isang tori teriyaki. Tapos wala pang rice na kasama yun. Yes. Isang order pa lang. Rice na kasama. Parang kinabahan ka pag walang kakanin. Yay! Dinner time! Tapos, may magic na naman si Daddy. Kain ka na? Ha? Kain ka na? Kain na ako. Kain ka na? Daddy! Daddy, hindi gagana mga. Kaya nga, ikaw nga kung kaya mo. Mami! Baliktad nga yung hawak mo na chopstick. Daddy, nasa public place kasi tayo. Gusto mo marap pa ako doon? Tinama. So, kinakahiya mo ako? Parang. Diba? Kinakahiya mo ako. Nakaya ka niya. Kaya nga eh. O yan, di ba sabi mo sa akin kayo na miss mo na yun sa Tyrone niya? Oo, yun. Ayun, sana pumasok na lang sa ngayong gabi. Pasok ka na lang ulit. Sige walang hawakan ha. 5, 4. O, pag-op. Kasi galing kong Bakit? Ano mo yung amoy ng ulo mo ng bata nagsasasayaw? O yung kilikili mo, gano'n mo nga. Ano lang? Anak, amoy mo yung sarili mo. Para malaman, okay naman, oh. Eh, may t-shirt na cover eh. Ay, hindi kumapit yung deodorant ko po dito. Hindi anak sa loob. Nancy! Ano, amoy practice, di ba? Amoy kayo na pag 7 a.m. Pagpasa school. Pero niya, Diyos ko naman. Pero, Inamoy mo yung kamay? May gusto. Anong gusto? Kaya pala pinarinig niya na sa akin kanina. Ito na lang ako kasi bawal sa akin to eh. Gusto ng salmon teriyaki. Anak, ba't di mo in-order kanina? Andiyan ka daw kasi pag nagpaalam siya, baka mag-aaral ka daw. Nandito naman ako, walang magagawa eh. Talaga ba? Okay. Anak, sana sinabi mo kanina pa para naluto na ngayon. Balik na lang natin. Mami, nababawa na to sa hininga ko. Nababawa sa hininga mo?
Welcome, anak. Gumagano na siya. Anak, makatil lang yung ilong ko. O sige, amoy yung hininga mo ngayon. Kaya pala gano'n ka makipag-usap tayo, Ronya. Kasi ano pa sa sarili mo na mabaho din yung... Mami, di ba ganun ka din pag bagong gising? Hindi, wala akong pakialam. Hindi ka bagong gising na yun eh. Oo nga. Ako lang hininga mo. Right, ma'am. Okay lang. Ano, kasi wala nang sugar siya. Okay lang po. Ayan, para mag-amoy mango yung hininga mo. O sige nga, patry nga ng hininga. Ano, dati mas... O sige anak, hindi ako magre-react. Dati hindi, kasi... Dati wala pong ako eh. Alam mo, in fairness naman mo kay Tyrone, hindi mo ba ako hininga? Pagka bagong gising ka. Pag bagong gising, syempre, ano. Pero kapag kada whole day, kinausap mo siya, wala namang amoy. Dati! Mabango nga. Nagsisinungaling ka dati. Hindi ah. Dati, like it. Okay. It's so Si Tyrone, no? Mama, cute. Ala, si Tyrone yan ah. Singkit. Dati, sinisingan niya. Ayan. Ano ba? Pakita mo kay mami. Gawin ko daw. Yan pala magiging itsura ng Tyrone pag laki. Wala pa nga eh. Wala pa nga eh. Oh my God, namiss ko yung kanya. Sana sa susunod, kasama na namin si Baby Tyrone sa dinner. Nakauwi na ako ng Manila at may pasalubong ako kay Vicente at saka kay Tony. Hay nako, puro kalokohan lang lagi naririnig ko sa kanila. Alam mo yung ano, yung Make-A-Wish, yung gumagano na lantern? Yung sabi ko sa'yo, gusto kong punta sa Taiwan, yung magagano. Yun yung igaganon ko. Kasi nung nagpunta kami ng Baguio, pina-hold niya yung breath ko. Sabi niya, i-hold mo yan. Tapos, Kasi baho daw. Tanga. Hindi! Pagka lusot mo daw kasi sa tunnel, magwi-wish ka. Papalusutin mo sa tunnel mo? Hindi yun. Yung may mga wish-wish. So, ang gusto ko nga, sana lumusot na po siya sa tunnel ko. Ano ba yan? Nakakaano naman? Ay, wait lang. Niyakap niya na ako ng paharap. Siyempre, ano na, gusto niya na maramdaman yung ano mo niyan. Di ba? Ano daw? Tinatansya na niya. Libog na yun, te. Hindi siya ganun talaga. Hindi mo tapos, sige na, nagkukwento siya ng mga plano niya. Tapos, yung mga ganun-ganun. Ang sweet naman. Kasi isusurprise ko siya ng ano, yung... Isuso daw. Price. Isuso daw niya siya. Hindi ko isususo, tanga. Isusurprise ko. Alam mo, hinabi mo itong pam-pam ko, naglalakit ka na. Hindi nga, isusurprise ko siya. So, Vicente, gusto ko lang humiling sa'yo ng isang bagay. Ano na naman? Makikiusap ka sa kanya na sa 17, Erwin, sunduin mo yung yaya na bago namin galing ng airport. Okay. Para pagpunta namin doon, yung normal lang, na wala kaming bit-bit. Tapos, flight na kami. Actually, nasa akin na yung passport niya. Hindi niya alam? Hindi niya alam. Tapos, parang kidnap pala to, te? Yes. Grabe, no? Talagang siyang gumagawa nun sa lalaki. Sakit. Grabe, bayong-bayo ka talaga. Paano pala kayo pumunta doon? Sasakyan ng pinsan niya, driver. Sasabi ko nga sa'yo, kakabadtripan na kami, saan kami tutuloy? Wala talaga. Kaya bumili na lang kami ng damit sa mall. Wala kami damit eh. Wala kami damit eh. Yung gusto niya talaga planado niya eh. Wala sila ng damit. Tapos, kaya mo, di ba sa Taiwan din, wala rin silang damit yun for sure. Matik yun, walang damit. Para pag wala ng choice, hubad na lang. Hubad na lang sila dun sa room, ganun. Tapos, kumot-kumot na lang. Siyempre, pag tulog ka, bubukan na yun. Ready to rumble na siya. Okay, mga plano na ate pala. Tigilan ninyo ako. Wala naman akong inaan. Tingnan mo yung t-shirt niya, dilang-dilana. Tingnan mo. Dilang-dilana talaga ba? Dilang-dilana.
Namimiss kasi namin si ate. Gawa ng hindi na namin siya nakakasama. Kulang na lang, isuksok niya na yung pagmumuka niya at buong katawan niya sa lalamunan ng exclusive niya para 24 hours na talaga silang magkadikit. Char lang. Sigurado ka, Mike, makaharana ka. Oo. Sige. Support lang ako sa inyo. Build ko na ngayon to. Sana mapagbuksan nga ako ng gate. Ano kaya? Sige, go. Tama na, ayun na. Mix, nagpasama lang sa akin si Mike. Hi, Mix. Diyan. Pwede ka ba may istorbo, Mix? Baka hindi. Hindi, okay lang. Saan pa kayo galing? Pasok. Dito lang. Yung pa talaga ito eh. Bakit? Ano meron? Naranahin kita kung pwede sana. Sana pwede, no? Sana mamaya kasi palabasin niya ako. Hindi pwede. Saan ka ba galing? Ba't pupunta ka dito para mangharana? Yes, bakit hindi? Sinadya talaga ito dito. Kaysa, nandiyan ba si Papa King o wala? Wala dito Ay, si Ma. Papa King. Maharana na ako kay ano. Nagpapaalam si Mike eh. Aranahin ka daw. Walang harana na sa akin. Hindi. Ikaw, si Mama Marie. Nagulat ako na may tao sa bahay. Siyempre na-curious ako. Ayun, nakita ko si Mike. Ramdam kong nanginig ang palikpik ni Mikay. Yung mga moments na ganun, syempre hindi ko palalampasin na makipag-asaran sa kanila. Minsan lang din ako makabawi. Feeling ko, magiging star ang pik-pik ni Mik-Mik. Naranahin ko siya, Ma. Yeah, pakinggan natin yan. Ikaw pinaranahin, ba't ikaw pumayag? Yan. Sige, pumayag ka. Hindi, simulan ko na muna yung ano ko. Yung gusto ko kantayin talaga sa'yo. Sana makinig ka. Okay lang, bababatuin tayo ng mga rito, neighbors. Kung maganda naman yung boss mo, tingin na Kapela to ah. Game na, pakinggan mo ang game. 1, 2, 3. Ikaw na ang may sabihin na ako'y mahal mo rin. At sinabi mo, ang pag-ibig mo'y di mababago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ika'y lumalayo? Tempo ko nakapakan mo. Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Di ba nila alam? Tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y aking naman. Okay ba, Mix? Okay naman. Thank you, Mike. Thank you. Ano, parang gusto mo akong palabasin eh. Hindi, maganda ng boses niya, diba? Hindi nga. Hindi ko talaga alam kung ano yung mararamdaman ko. Nabigla ako, pero at the same time, masaya ako kasi, syempre, first time ko lang maharana. Parang hindi ko lang isa. May isa ka pa bang kanta dyan? Ba't hindi ikot yung maharana dito? Sumama ka sa akin. Ina yung muso pa muso. You know. Iyan na kaya. Kaya ba si Papa King dyan? Wala. Di naman dito sa address si Papa King. Sana nagustuhan mo yung... Thank you. Gusto mo ba siyang dalhin? Saan? Magpapahinga kayo sa labas. Ba't hindi ko sumamatay? Sabang-sabang kami Lalabas ba kayo? Hindi, pwede naman. Kung sasama siya, tsaka kung papayag ka na malabas ko siya. Ay, ako? Tinatanong mo ako kung saan Parang gusto niya ibigay na ako. Wala si Papa King kaya gagawin yung... Sumama ka na! Diba? Samang-sama. Thank you, Mike. Thank you. Hindi nga. Okay lang ba yung kanta ko? Oo naman. Rate mo naman kung... 10 out of 10. Ang ganda ng boses mo. Ngayon ko lang narinig eh. Thank you. Oo, totoo. First time na yan may nangharana sa'yo, Miguel. Oo, te. Inong may puki. Yung ano ko, yung buko, te. Buko.
Nabakan mo. pa siya dito talaga, B. Nakakatawa naman. Hindi, nagbibiro lang ako. Pero, kikita ko yung ningning sa iyong mga mata. Ang bibig mong, gusto nang magpalaplap. Gusto mo pag-usapan natin yung pet mo dito. It is not about me. It is about you. Kaya it's about me, pero parang it's about me. Ikaw nagdedesisyon. Parang tingnan mo kung paano yung kissable lips ni Mike. Sa kwek-kwek. Ano ba gusto mo? Kwek-kwek o yung mga stress, no? At saka ang ganda ng hair niya. Inang-ina. Parang pinagsama-sama mo lahat ng bulbul. Walang puto yan, Hindi, ang ganda. Hindi, totoo. Legit, ang ganda. Afro. Ano, sasama ka ba? Hindi, Yung pagtatanong, susama ko ba? Sayang yung punta ko. Ate, pumasok ka na nga doon si Michael pinag-iyak. Pumasok pa yung laway. Sige, mag-usap muna kayo. Thank you, Mike. Galing ba? Nagusto mo ba? Oo, maganda ang boses mo. Thank you. Medyo hindi ko pa nga tinoto kasi kinakabahan ako ibang nga. Andiyan si Papa, hindi lumabas. Wala naman siya dito. Hindi naman siya dito nakatira. Thank you, Mike. Thank you. Ba't ko yung kinikilig? Thank you. Nagigilig! Oo, di ba? Nagigilig siya. Ano siya na overwhelmed. Sasali ko siya ng bombo, di ko siya papagat sa laman. Kahit next year pa. Sige ka magkaiyan. Sige na. Okay, Ingat kayo. Thank you, ma. Bye-bye. Dahil nagkayayaan na nga, ayun, kakain kami sa kwek-kwekan. Sakto, hindi pa naman ako kumakain. Kwek-kwek? MC. Sarap lang ng kwek-kwek eh. Hindi siya hindi nakadala ito sa mga cheap na mga anik-anik. Hindi mas okay nga yung ganun eh. Wala lang, parang mas magandang doon talaga ang naiisip ko kasi. Tusog lang. Mas prefer ko naman yung ganun. Mas masarap kumain sa ganun. Galing. Pero may ilig kasi mga sarap na pagkain. Siyempre, ikaw ba gusto mo hindi masarap na pagkain? Saan pa kayo galing yan? May Cavite pa yan, putang ina. Thank you, Mike. Thank you. Isipan ko lang talaga. Thank you. First time ko lang maharana. Thank you sa experience. Diba? Chichempo din ako nang wala si Papa King. Hindi naman nakatira si Papa King sa bahay. Doon yan nakatira ka lang, Chong. Oo, busy si Kuya King. Maraming gaps buhay. Safe lang. Safe lang yung pagka-busy ni Papa. Sa aking biyahe, ingatan ko ang puso mo. Tanga pa rin. Alam mo, ba't nakikikanta ka, Chong? Kwek. Pinangako ko sa'yo na kwek. Mainit yan. Hindi ako muna. Hindi naman ako mapasukin. Ikaw naman. Na-appreciate ko si Mike kasi syempre 'di ba,
Nagbigay siya ng time na pumunta sa bahay, tapos dalhin ako dito sa kwek-kwekan, tapos nabusog pa ako, be. So, happy talaga ako. Medyo nako-conscious lang ako kasi hindi ako masyadong makakain gawa ng sinusubuan niya ako. Buti na lang maaga kaming nagpunta at nakaabot pa kami ng proben kasi yun talaga yung favorite ko. Hey, Papa Kang! Hi! Alam mo ba, may chika ako sa'yo kasi Ano yun? pupunta si Mike sa bahay. Oh. Sinaranan niya ako. Tingnan mo naman. Ito kung muna itong ginagawa ko. Ano yun? Sinaranan niya ako. Paalam siya kay ate. Nagpaalam siya kay ate. Dumating sila sa bahay. Oh gosh. Ano yun? Kung maganda naman yung boss mo eh, Galing naman ka. Magaling siya, oo. Ano? Ito ko na balls ka, guys. Kilig naman. Galing ha? Nice. Galing naman kaya. Galing ha? Galing naman. Kilig ka. Oy? Galing, oo. Ano ka doon? Smile ka na smile, ano? Ay, nako. Ano yan? Good para sa'yo. Nakaka-proud yung para sa'yo kasi iniharana ka niya, Mike. Nakaka-proud ako sa'yo. Papakipuhin na muna ako. Nakakatuwa naman, may ganun. Kami kay ha? Sige. Pag ano, tagito lang ako. Tawagan mo lang ako anytime. Sige. Okay. Naiinis ako na ganun yung reaksyon ni Papa King. Na parang wala lang sa kanya na hinaharana ako ng ibang lalaki. Dahil hindi ko matanggap na ganun yung reaksyon ni Papa King, pumunta ulit ako sa bahay ng Team Happy. Gusto ko ipanood ulit sa kanya yung video, baka iba na yung maging reaksyon niya. Hey, Papa King. Oh! Okay. Hi. Anong gawa mo dito? Wala, tumambay lang dito. Nababoard na ako sa bahay. Wow, okay lang? Ano ka? Good sila ka? Okay lang. Kamusta ka naman? Kanina. Okay lang ako. Naginom ka, no? Konti. Kasi naamoy kita. Dito pa lang, oh. Konti lang sa bahay lang. Ka lang. Gusto mo tubig? Gusto mo ng editing? Okay lang ako, Papa King. Okay ka lang, ha? Sige. Hindi naman ako nagkukulit. Sabi ko lang dito ka. Okay lang ako dito, Mix. Kasi dapat ang naman layo dito mo kasi. Ako. Okay lang. Okay lang ako dito. Okay lang ako dito kasi lalapit ako sa'yo pag dito. Harvey, baba kayo dito si Megay. Makulit. Hindi ako makulit. Inom yata to. Hindi ako makulit. Oo. Baba kayo dito. Hating gabi na nun. Tapos biglang tumawag sa akin si Kuya King. Harvey. Chong, hello. Ano mo, lasing ka. Hello, Chong. Basap dire-diretso. Nakikipag-banding ako kay Gusto mo Papa makipag-banding. Nakiga ako dito. Gusto niyo dito ako. O kasi nga Gusto niyo magbabanding dito ako kami. banding daw, tabi daw kami. Diba? Ikay. Hindi nga kasi pwede yung gano'n. Nakarating mo ba? Mm-mm. May anak. Andiyo mo na mo eh. Nag-inom lang ako sa May bahay anak. kanina. Hindi lang gawin masimik ko na kayo. Diba? Gusto niya banding, tabi daw kami dito. Siyempre, Mikay, may respeto naman ako sa'yo, hindi yung Wala naman, wala naman kami, ito nga. wala akong ginagawang masama, Chong. Sabi ko sa kanya, kasi feeling niya may gagawin kami masama, kahit tinatanong ko siya, gusto niya ba may gawin kaming masama? Diba? Mikay, ito yung sinasabi ko. Sinasabi ko, dapat malaman nila na nandito ka. Arby, tawagin mo nga siya. Oo. Pag ganitong sitwasyon talaga, hindi ko makontrol si Mikay. Dahil nakainom. Tapos babae pa. Kaya di ko masalag. No choice na ako, kundi magtawag ng babae na kaya siyang i-handle. Bakit? Sinabi ko kasi na, dapat kanina alam nila nandito nandito. din ako. Kaya kanina nandito rin ako, oh. Hindi naman din nila alam na nandito ako kanina. Saan? Dito, di ba nanggaling ako Oo, dito pero kanina? hindi dito. Oo. Pero hindi dito. Oh, pero tayong dalawa lang din doon. Okay lang sana yun eh. Pero dito, ikaw may kwarto ka, may privacy ka. Then, Kasi nga, kaya ako nandito kasi bakit nga pinanood ko sa'yo yung video pero wala kang reaksyon, parang okay lang sa'yo.
Okay lang naman talaga Kaya sa nga, akin. bakit nga okay lang sa'yo? Okay lang naman talaga sa akin kasi natutuwa ako dahil parang ang ganda ng na panood ko. Ang ganda ng nakita ko dun sa video na. Bakit nga okay lang? Parang natutuwa ako sa'yo, ganyan. Ba't ka natutuwa? Dapat hindi ka natutuwa? Natutuwa ako kasi kilala mo naman ako, Migay. Proud ako na may nangaharana, gano'n, di ba? Nakakatawa. So happy ka. Happy ako sa'yo, syempre. Ba't Happy ka ako sa'yo. masaya? Ayoko maging masaya ka. Dahil nakita ko nga yun masaya, ano gusto mo? Lokohin ko sarili ko na gano'n, wala akong gawing reaction. No reaction na habang pinapanood ko Hindi, yun. pwede ka naman mag-react para ayoko masaya ka sa reaction. Gusto ko nga maging masaya para sa'yo, lahat kami masaya. Lalo na ako, masaya ako para sa'yo. Bakit sobrang saya mo? Hinarana ka eh. O, tapos? At ano gusto mo maging reaction ko? Eh di happy ako. Dapat nga hindi. Yung pagkas mo nga kanina, palakpak tenga ko, tuwan-tuwa ako eh. Tuwan-tuwa ako eh. Hindi pwede yung walang hindi pwede hindi yung... Ito, papi. Hello, ano nangyari? Uy, ba nandito ka? Parang ano niya yung feelings ko. Nakikipag-banding kay Papa King. Banding niya kanina pa yung banding niya. Hindi, ba't ka nandito? Nakikipag-banding ako kay Papa King. Unang-una sinabi ko dapat magsabi sa inyo, hindi mo na siya dito, dire-diretso. Nagulat na lang ako, may kargador daw na nakapasok sa basement ko at naghahasik ng kaasiman. Siyempre kung paano kakatok, ganun. Kung bisita ka ni Papa King, pagagalitan ko to. Oo, kasi dito kami, dito ko na nakatira. Oh, kaya nga. Una sinabi ko sa'yo, alam ba nila? Sinabi naman na natin kay Chong na nandito ako. Una kong sinabi nga kung alam ba nila nandito ka, ako muna sinabihan mo bago sila. Eh, hindi naman nila alam na nandito ako. Kaya, kulit. Lagi rinig na rinig ka dun hanggang taas. Oh. May natutulog dyan. Gusto niya mag-banding dito ako. Oh, kaya nga. Gusto Sabi dito mo ako, pagka sabi ko nandyan dito na muna sila ako. tsaka Ayaw kong ako. malaman yung magkatabi tayo dito. Hindi may natutulog, mahiya naman. Hindi ako nakipagawa sa iyo, Mikaya, kasi unang-una yung ganun, yung pagpasok mo, parang na-bypass ko sila. Kasi ako yung dahil magkakasama kami dito sa bahay. Pangalawa, gusto mo mag-banding. Binigyan ko ng space dyan para mag-usap muna tayo dahil hindi pwede yung banding ito. Pagpasok mo, banding tayo, Papa King, banding. Sabi ko, teka lang, dapat alam mo yung dalawa, nandito ka. Alam na Pangatlo, sabi mo, bakit ako, nandito dapat, tayo. bakit ako Nandito masaya ako. para sa'yo, sa Kaya napanood ko. nga. Oh. Parang ikaw Ayaw magkocontrol ko ng masaya feelings. ka. Sige lang, bakit ba kayo nagtatalo dito? 10 oras na ng gabi. Eh, naman ako nakikipagtalo kay Papa King. Hindi nagtatalo kayo ngayon. Nakainom ka ba? Nakainom siya. Nakainom siya. Oo. Huwag kang crush ng place nang nakainom ka, tapos wala kang pasabi. Uy, ang dami mo din. Umupo ako dito. Umupo ako sa'yo. Dito. Para lang kumalma ka. Kaya nga. Gusto mo ng banding. Naka-4, 5 banding na yung sinasabi mo sa akin. Kaya nga, kasi Hinihilaw pa ako gusto ko dito. mag-banding sa'yo. Alam mo, Mikay, umuwi ka na nakakahiya ka. Mikay, pinanood mo sa akin. Sobrang proud ko. Sobrang masaya ako sa'yo. Kaya nga, May nakarana ayaw sa'yo. ko Tapos masaya sasabihin mo, ka. hindi ako masaya Uy. para sa'yo. Ayaw mo maging masaya ako sa'yo. Oo. Nilulokoy ko sarili ko. Ba't ka nga masaya ganun kasi? Kasi may nangaranan sa'yo. Nakakakilig. Kinilig ka? Kinilig ako, Ayaw totoo ko lang. kinikilig ka. Bakit? Mikay, kalmado ako dito eh. Tapos, nagulat ako sa aura mo na lasing ka. Alam mo, Mikay, Iba. nakainom ka. Nakainom siya, Tita Papi. Ihahatid na kita. Mikay, masaya ako sa'yo. Kinilig ako doon. Gusto ko ganun. Masaya ako sa'yo. Alam mo, papaking mo Suportahan ng kita. Kaya nga eh. katulan kasi nakainom. Hindi kayo magkakaintindihan ng maayos. Tsaka Mikay, utang na loob. May mga bata sa bahay. Yun pa yung isa May sinasabi kasambahay ako ko. ditong natutulog. Maaga yan sila nagigising. Alam mo, Papi, rinding-rindi ako sa'yo eh. Palagi kang nakikialam eh. Eh, ba't ka kasi pupunta dito? Wala kang pasabi tapos Bakit lahat na nagpunta mo sa bahay namin may pasabi ka? Hindi ako nambubulaho ng ganito. O nakikipag-banding lang ako kay Papa King? Banding mo, rinig ang taas, gago. Pag ako umakyat tapos hindi ko narinig ha? Lagi kang Umuwi ka na. Kaya ako mag-aatid sa inyo. Huwag na, ayoko hatid ako ni Papi Chong, hatid mo na lang ako. O di magpakatid ka, o. Malis ka. Pikon na ako sa'yo Mikay, eh. Mikay. Sino mo yung ginawa mo? Pumunta ka dito. Ganyan gusto mo pagbanding mo. Mapikon. Eh, di ba't di ka mapikon? Alam mo, iuwi mo na itong asawa. Nakainom ta, nakainom. Bukas, pagbibigyan ko yung banding mo. Huwag na, ayoko na Pagbibigyan ko yung banding mo bukas, hindi yung Ayoko na ganyan. Pagbibigyan ko. Pagbibigyan ko, hindi yung ganyan. Tama na, Pagdating dito, nakakaya sa kalmado mga ako. kasambahay ko. Oo, yung bibig mo, putang ina ka, pikon na ako sa'yo. Lagi kang ganyan. Lagi kang ganyan. Lagi kang nakikisali. Eh, paano ka Huwag sa bahay ko. Pag may eksena, lagi kang kasali. Gusto mo lagi kang pabida ka na naman. Ikaw na mag-ano dyan, Kuya King. Lakas mo, Mikay. Papansin ka palagi.
Umuwi ka mag-isa mo, huwag mo yan. Talaga, maglakad ka doon. Kasama yung mga aso katulad. Tama na. Bubulao ka dito, tapos ganyan ka. Pansin ka talaga. Ikaw ang papansin. Sa'yo, baba. Huwag mo natin dyan sa natin yung pinto, mo siya dyan. Ilak mo yan. Angas mo ha. Saan Dito, bubulao dito? Kalmado ako, andyan ako nakika, napapaantok na ako eh. Bigla siya pumunta, tapos lasing, gusto niya ng banding. Eh, yung tono niya ganon. Pero yung tono niya kapag upo niya dito, kaya mo yan, banding daw kami tabi. So, binigyan ko mo siyang space, upo ako dito. Para sabi ko, alam mo ni Papi tsaka ni Harvey na nandito kayo. Silipin ko nga siya. Papahinga na yung mga tao. Oo, okay ano mo siya. Sabi ko, Mikay, teka lang. Oo, nakalmado ako kasi Huwag mo yatin mataas yan, ang boses daddy. niya. Hindi ko yatin. Hayaan mo siya. Mataas ang boses niya kanina eh. Inaano ko pa yung kalmado niya eh. Nagulat ako, dire-diretso dyan oh. Nagbubulao siya dito, ganyan siya. Tulog. Ano yan? Huwag mo nakausapin pakipaglasing. Ano pa lang, inano mo na kay Harvey. Yun nga, Tumawag binigyan na ko siya. specific. Inaano ko muna, pinipilit ko muna siyang pakalmahin bago ko tumawag kay Harvey. Yung hindi ko na kaya, tumawag na ako sa kanya. Yung yung gusto kong kumalma siya, na kung ano yung problema niya, ganyan. Pinipilit kong i-handle pa yun. Makulit na, hinihila ako, banding na ang gusto. Tinawag ko na to. Ang banding pinagsasabi Kaya nga. Ay, tapos yung emosyon ko, gusto niya pa na hindi daw ako masaya sa pinanood na pinanood niya sa akin. Alam mo lang, hindi, yun maintindihan ko, lasing siya eh. Nakainom eh. Hindi ko alam. Bukas, alam mo bukas niyo nakausapin. Hayaan mo siya maglakad yung punyeta siya. Di ba siya kagatin ng aso, akalain aso din siya dun. Hayaan siya. Nakakaya sa mga kasambahay, anong oras na? Pati yung tinawagan si Ate Marie. Tulog ata eh. Hindi ko wala. Ang nasa isip ko kayo. Kasi maririnig niyo siya eh. Kayo na lang nasa isip ko. Saan ka nag-inom? Ewan ko. Baka sa kanila. Wala mo namang pag-iinuman yun eh. Hindi nga nag-iinom yun eh. Lagi nga pa sa Una kong sinabi, una akong tinanong. Alam ba ni Harvey yan, tsaka ni Papi hindi. Banding tayo. Nakakaya sa mga kasambahay. May mga batang natutulog sa taas. Hindi ko na lang talaga pinatulan si Mikay kasi alam kong nakainom siya. Pero mali pa din na sasampalin niya yung asawa ko dahil sinisita lang naman siya. Opo, magkakaroon talaga ng monthly shoot si Baby Tyrone. Pero teka, sandali. Nag-message ako sa The Baby Village. Hindi pwede to. Ang sabi ko kay Jay Steele, Mima, gusto ko talaga meron siyang shoot ng Welcome to the World, Baby Tyrone. So, nun. Buti na lang ang The Baby Village ay meron po silang home service. So, nag-set up na sila sa bahay at dumating na sila. Mas madali kasi ito sa mga mommies at sa babies, lalo na ilang weeks pa lang yung anak ninyo, na maging convenient para sa inyo yung magiging ganap. Siyempre, diaper, gatas, kung ano nang bibit-bitin, ang dami. May hilo pa yung bata sa biyahe, matatagtag, pati ikaw, bagong panganak. So, mas okay na sa bahay. Hala, eto na yung first peg niya. Napaka-cute. Kasi, dati, sa iba ko lang ito nakikita. Sayang hindi ko ito na-experience kasi kay Tyrone, yung parang binalot ka lang talaga. Sobrang cute talaga niya, as in. Tingnan mo yung tsura niya. I can take a baby. Sinabi ko din kay Mara ng JC, sabi ko, Mima, gusto ko yung damit niya very sleeping lang, very cute lang, ganun. Tsaka napansin niyo, ang daming panahon na nung buntis ako, laging kulay blue yung suot ko. Parang biglang naging favorite ko yung color blue, kaya sabi ko, pahingi ako ng peg ni Tyrone na lalaki siya. Ma-blue ang paligid, pero sleeping baby lang siyang ganun. At syempre, hindi mawawala yung ganap ng pagbabalik. Basta parang rewind yung pakiramdam ko. Sa mga nanonood ng reality show namin, alam niyo naman kung papaano ko sinurprise si Jowa na buntis si Mami Oni. Teka nga sandali, rewind natin ng konti.
Iba yung tulog sa box. Tsaka parang ba't naka-plastic lang, Okay, game. 1, 2, 3, up! Ano yan? Hindi kasi sa akin, Hindi ba kaya sa'yo? Oo. Hindi keychain, gagawin ko keychain. Buntis ka. Ito ba yan? Kailan ba ito? Kahapon. Hindi ba ito prank? Hindi ko. Buntis ka. Opo. Buntis ka. Opo. Ano, hindi nga. Totoo nga. Hindi ba ito prank? Hindi po ba niya? Buntis ka talaga. Dadagan na ulit. Congrats. Oh, di ba? Sinurprise ko si Jowa ng maliit na sapatos. At eto na, dumating na yung baby namin na masusuot na yung sapatos niya finally. Diba? Anong tingin mo? Sobrang pogi. Ang pogi. Kaninong anak to? Makiot. Pogi. Lalaki agad yun. Hindi niyo agad masusuot yan. Pang ano lang talaga yan. Kailangan namin magka-shoot na suot ko rin yan. Parehas kami. Sa 29 kaya, saglit lang. Dalawa kami. No? Isang ganun lang. Okay lang? Cute no? Ang cute. Grabe. Sobrang excited na ako sa mga pictures. Thank you so much, Jay Steele. Thank you so much, The Baby Village. Grabe, sobrang saya ko na kayo yung makakasama ko na, ano ba tawag doon? Milestone ba yun ng bata? Basta yung gano'n, yung through the years, through the months, gano'n. Na madodocument yung paglaki ng baby ko. At napakaganda kasi ng quality ng mga services nila. As in, makikita mo na magaling talaga sila maghawak ng bata. Tapos, matyaga sila, maghehele. Tapos, yung pa nila, kaya nilang patulugin agad yung baby. Nagpapadede pa nga sila ng bata habang hawak nila kahit pero kaming nurse at saka yaya. Sobrang hands-on sila at safe talaga silang pumunta dito. Alam nyo ba na nag-send pa sila sa akin ng antigen nila. Tapos, nakita nyo naman, naka-mask sila, naka-PPE sila at talagang sanitize yung mga gamit. Makikita mo pa nga doon may part na may steps yun na may dalawang lalaki na talagang, hop, tapos sasaluhin yung baby. Tapos sandali, standby tayo, mag-picture lang sandali, up, tapos nakaalalay ulit sa bata. Ganon. So again, thank you so much, The Baby Village. Sobrang saya ko. So first, a photoshoot na Baby Tyrone. Hindi maipinta at maipaliwanag na saya. Yung makikita mo yung baby boy mo na sinushoot ng ganon. Lagi ko sinasabi to iba sa pakiramdam. Unexplainable feeling talaga. Tsaka hanggang ngayon kasi, hindi pa rin ako makapaniwala na meron na akong baby boy. Tapos kamukha ko pa siya. Hindi pa rin siya masyadong nagsisink in sa akin. Alam mo yun? Parang kahapon lang wala. Tapos ngayon andito siya. Nagsushoot na. Iba yung fulfillment sa sarili ko na kung may masaya ako na experience sa buhay ko, natatapatan nitong shoot yung saya na yon. Kaya, ewan ko. Tapos nararamdaman ko at tumatakbo sa isip ko habang tinitignan ko siya nung shoot. Excited na ako lumaki siya. Excited na ako maglaro kami. Excited na akong pumunta kami sa Sugi, Manila. Bumili ng maraming sapatos. Basta, ang dami ko agad moment na nai-excite gawin sa baby Tyrone ko pag lumaki na siya. Partida sinushoot pa lang siya noon na kung ano tumatakbo sa isip ko. Nagra-rumble yung salita ko ngayon kasi sobrang saya ko. And sure ako na sobrang saya din ng mami ko at ng baby ko, Tyrone niya, sa shoot ng baby boy namin.
Sobrang cute po talaga ni Tyrone. Alam mo yung kahit wala siyang ginagawa, tapos ginaganon-ganon lang siya. Gusto ko siyang, sobrang naiinis ako kasi sobrang cute ni Tyrone. Basta yun, para siyang siopaw. Sobra. As someone na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, masasabi ko talaga na iba yung hunger ko pagdating sa new knowledges and kahit sa ang aspeto pa to And with that being said, I take every day as a chance to learn something new. Well, in this case, i-explore ko ang world of dance. Di ko masisi si Papi kung maaga siyang namulat sa realidad. Kaya ito, nakasuporta lang ako palagi sa mga ganap na gusto niyang gawin sa buhay. Kahit bored na bored ako nakakantay sa kanya, may magagawa ba ako? Di ba? Wala. Alam naman talaga ni Harvey na second day ko sa class, tapos pa-chill-chill lang siya. Tapos ending pag aalis ako mag-isa, magagalit. Malay ko bang may second day pa yung klase niya? Hindi naman siya nagsabi sa akin. E di sana nakapag-alarm ako na mas maaga, di ba? Alam mo namang may second day pa ako, di ba? Ngayon lang kayo nag-aayos ng ganyan. Ilang minuto kasi yung kinain ng oras. May biyahe pa tayo, layo-layo. Ito na, papunta naman tayo eh. Hindi ka pa nag-alarm. Alam mo dapat maaga tayo aalis sa padaling ngayon. Why ko ba di ka naman nagsabi? Alam mo may second day tayo sa class. Ang alam ko lang yung una. Di ka nagsabi na may second day pala. Di sana hindi ako nagpuyat. Hirap sa'yo. Hindi mo kasi inaalam lagi yung schedule ko. Alam mo naman ikaw kasama ko, tapos mag-aalis ako mag-isa, magagalit ka. ETA natin doon, lagpas na doon sa oras na dapat nandun ako. Puyat ka ng puyat. Dapat papunta na nga tayo. Oo nga, sinasabi ko nga, dapat inaalam mo yung schedule ko. Nagtatanong ka din sa akin, nakakalimutan ko. Lalo pag ganyan, puyat ka ng puyat. Tapos magugol ka kinabukasan, may lakad. Late na nga ako kahapon, late pa rin ako ngayon. Ano ba naman yan? Ito na, papunta na. May magagawa pa ba? Wala namang gagawin, tumahimik ka na. Sinasabi ko lang sa'yo, wala ka kasi lagi pakialam. Ang dami-dami mong panahon kagabi, ba't di mo tinubulong sa camera? Kagabi ko lang naalala siya eh. Nag-video siya eh, okay na yan. Nakakapikon na rin minsan talaga magkaroon ng asawang nonchalant. Wala na sa lugar. Di man lang ako pakalmahin. Laman lang palambing dyan. Nakakalimutan na ata ni Papi na 38% na lang yung puso ko. Inuuna ko na lang ikalma yung damdamin ko. At iniisip ko na lang na ganun talaga. Baka nape-pressure o na-frustrate lang siya. Kaya siya ganyan. For the first time, I feel like nahanap ko na ulit yung ako. Hindi man yung the old me, eto man yung bagong ako. Pero one thing is for sure, nararamdaman ko na ulit na nagbabalik na si Papi Galang.
kausap mo bigla na parang magsha-shutdown. Yan yun, delikado yun. Yung sa'yo, kung minsan, sinus bradycardia ka, tapos biglang mag-rapid heart rate, to be honest, ang tingin ko, nagkakaroon ka ng anxiety disorder. Asawa mo ba naman si Tony? Oh, 1, 2, 3. Oh. Uy. Uy, kiss, papi. Uy, ang kulit. Ang puta, ang ina mo. Hindi mo nga pinapasis doon, ito pinapalawayan. Bakit naman ito? Si Bebang, si Dodong, si Happy, lahat naman kinis mo. Akala mo hindi ko alam? Baka ito yung pinapostpartum. Baka ikaw, oo, ikaw. Leche, binat yan. Ina mo.